Hello mga kainap! For today's video, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. Itong ulam na lulutuin ko guys ay yung may tira kasi kaming isda kagabi at ang gagawin ko na lang is isa-shareado ko na lang siya kasi para wala namang sayang. Syempre bago tayo magluto, magpe-prepare muna tayo ng mga recados natin para mas mabilis nating maluto yung ulam natin. Una, naghihiwa lang ako ng sibuyas at ng ating bawang. Pasensya na kayo dyan guys, no? Habang ako ay naghihiwa ng sibuyas at bawang, ako ay nakipag-chikahan sa aking mother. Dahil nandiyan sa bahay at nagbabantay siya ng aking anak dahil ako ay bumili nga sa palengke ng ulam na lulutuin namin. Kaya hindi pa siya muna umuwi at ako ay nakipag-chikahan muna sa kanya dyan. Kaya medyo mabagal-bagal yung kilos natin dyan habang naghihiwa. Sunod, pagkatapos ko nang hiwain yung ating sibuyas at bawang, isinet aside ko muna siya, nilagay ko muna siya sa lagayan para hindi siya pakalat-kalat. At sinunod ko din yung kamatis na isasawag din natin mamaya sa ating sarsyadong isda. Itong sarsyadong isda guys ay mga kainap pala, sorry. Ay first time ko lang itong gagawin. Buti na lang nandiyan yung aking mood Raquel kaya nakapagtanong-tanong pa ako sa kanya kung ano yung mga step by step sa pagluluto ng sarsyadong isda. Although nakakain na ako nito noon, pero hindi ko pa siya talaga totally naluluto. Ayan, pagkatapos kong hiwain yung ating kamatis, nilagay ko na rin siya sa lagayan at tinatanggalan ko talaga guys ng buto yung kamatis natin. Hindi ko yun sinasama sa pagluluto. At sunod guys, yung ating itlog. Yan. May natira pa akong isang itlog, kaya naisipan ko talagang isarsyado yung isda kasi sayang naman talaga yung isda kung hindi natin lalagyan ng twist para din na may sabaw din naman yung ulam ng anak ko. Ayan, pagkatapos babatiin ko yung itlog kasi yung pagsasarsyadong isda ganyan yung ginagawa, sabi ng mama ko. Magbabati lang tayo ng kahit isang itlog, pwede na yon. Ayan, bati-bati hanggang sa magibati-bati yung itlog, charis. Ayan, binati ko lang yung itlog dyan. Nakipag-tsakan kasi kaya medyo mabagal yung kilos ko. At syempre guys, itong ating isda. Syempre yung natira kong isda, nilagay ko siya sa plastic para hindi siya walang gamin. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng sarsyadong isda. At syempre mag-start na tayo magluto. Una, nagpainit ako ng kalan, ng ating kawali sa kalan natin at binuksan yung kalan. Sunod ay maglalagay na tayo ng saktong mantika lang, wag sobrang madami para hindi mamamantika yung ating lulutuin. At pagkatapos, pag okay na yung ating mantika at mainit na, ilagay na natin yung ating sibuyas. Halu-haluin hanggang sa maluto. Syempre, inuuna ko talaga yung sibuyas guys para hindi masunog yung bawang kasi pag inuna yung bawang, masusunog yung bawang natin, kaya sibuyas muna. Hinalo-halo ko lang muna hanggang sa maluto yung sibuyas natin. At syempre, pag okay na yan, maya-maya ng konti, pag medyo na luto-luto ng konti, isusunod natin dyan itong ating bawang. Pagkatapos nga ng ating sibuyas, nilagay ko na rin yung ating bawang. Halu-haluin hanggang sa mag-caramelize ng konti. Pagsabay-sabayin lang yan, halu-haluin at isusunod natin dyan yung ating kamatis. Ayan, isusunod natin yung kamatis natin sa paggigisa ng sibuyas at bawang. Pagpasensyahan nyo na yung voice over ko dyan guys. Medyo hirap talaga ako sa pag-voice over pero gagawin natin yung best natin para makagawa tayo ng video. Ayan, halu-haluin lang yung ating sibuyas, bawang at yung ating kamatis hanggang sa maging okay na. At pagkatapos nating halu-haluin ng ganyan para maluto yung sibuyas at yung kamatis at yung bawang, maglalagay na rin tayo dyan ng tubig. Ayan, saktong tubig lang, pero ako kasi dinamahin ko ng tubig kasi mali kami sa may sabaw. Ayan, medyo dumami yung tubig niya kasi nag-add pa ako ng water. At pagkatapos sinakpan ko na yung ating kawali. At pagkatapos na kumulo yung ating tubig, yung ating niluluto, ilalagay na natin yung ating natirang isda kagabi. Yung galunggong lang yung guys na natira namin kagabi. Ayan, ilalagay lang natin yun sa ating luluto, tatakpan ulit para lang maluto yung ating ulam. At pag kumukulo na guys, haluin ko lang ng para medyo maayos yung ating nilagyan ko na yan ng timpla kaya hindi ko na napakita sa video kasi minamadali ko na. At nilaglagay ako ng paminta para naman masarap yung ating ulam. Sunod, tawag dito, halu-haluin natin para mahalo yung ating paminta sa ating niluluto. At pagkatapos ng ating halu-haluin yung ating isda dyan, syempre lalagyan na natin yung itlog. Ayan, nilagay ko na yung itlog na binati ko kanina guys. Halu-haluin lang din sa ating niluluto hanggang sa ma-mix ng maayos yung ating sarsyado. Ayan guys, tingin pa lang sarap-sarap ng tignan guys, pero sobrang sarap talaga yan guys. Mukha lang yan, mukhang hindi masarap pero masarap talaga siya. At tinikman ko para malaman kung okay yung lasa.
syempre okay na goods na yung lasa ng ating sarsyadong isda. Ayan, pagkatapos takpan ulit, mga ilang minutes lang kasi luto naman na yung isda natin dyan at mabilis lang din maluto yung itlog na nilagay natin dyan. At pagkatapos haluin lang natin para magpantay yung ating mga niluluto sa ating sarsyado. At pagkatapos ng haluin, takpan ulit ng saglit. Palutuin pa natin ng ayos at ito na. Tapos na rin maluto sa wakas yung ating sarsyadong isda. Diba? Sobrang sarap na yan guys. At syempre, isasalin ko na yan sa aking pangmalakasang lagayan. Walang iba yung aking babasagin lagi. Kaya sa mga hindi pa nakakapagluto ng ulam dyan, hala mga kaina, magluto na rin kayo ng sarsyadong isda. Sobrang sarap na at talagang walang sayang. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaina. Kaya please follow for more videos and thank you for watching. Yun lamang. Maraming salamat. See you to my next vlog, mga kaina ko dyan.